Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Benedict. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, taas po natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpalamang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang panalangin po, aming ginagalama, Pastor, End Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritu nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod, sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit, patawarin, lubos-labis kami nagsisi, at sa aking mga labi, Lugad, ilagay po mga kataga dapat bigkasin, buksang pang-unawa, kaisipan ng bawat napakinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, and we send out, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po nagpaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, into the whole Almeida family. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malilimutan ang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Albertan Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat po ng ating mga pinagpalang baguhan, at sa lahat po ng ating mga pinagpalang viewers sa ating live webcast. Ating tatalakayin, mga minamahal, na sa ating pong monitor, the 4 hours of victory. The 4 hours of victory, sa Tagalog niyan, mga minamahal, ang 4 na R o ra ng tinatawag na tagumpay o pagwawagi. Ating basahin ang ating teksto. Dito po sa 2 Korinto 2:14, ganito po ang pagkasulat. Datapwat salamat sa Diyos na laging pinapagtatagumpay tayo kay Kristo at sa pamagitan natin ay pinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Amen. Amen. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. 4 hours of victory o 4 na R o ra ng tinatawag na tagumpay o pagwawagi. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, dapat nating pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesucristo sa tinatawag na pagtatagumpay na Kanyang palaging ipinagkakaloob sa atin sa magitan ng ating pagkilala sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil nung hindi pa natin nakilala ang Diyos, mga minamahal, meron din tayong tagumpay. Subalit ang tagumpay ay hindi kayang isigaw ng ating mga labi na tayo'y nagtagumpay. Kaya nga halimbawa ko yung aking sarili, mga minamahal. Ikaw mo naman isang mahirap lamang, sa bangketa ka lumaki, makapag-aral ka, makatapos ka ng kurso mo sa college, mga minamahal. Pagkatapos mong gumraduate, nagsisimula ka ng isang bagong buhay mo. Bigla ka naman magkaroon ng karamdamang ketong. Paano mo ngayon isisigaw ang tinatawag na tagumpay? Hindi ba? Nagkaroon ka ng tinatawag na isang tagumpay, 10 kabiguan naman ang kapalit ng iyong tagumpay. Kaya nga hindi ko maisigaw sa aking sarili noon na ako'y nagtagumpay. Dahil ang kapalit ng aking tagumpay ay ang karamdamang aking naketong. Na ang wakas, mga minamahal, ay magpakamatay na lamang at uminom ng lason. Walang tinatawag na pagtatagumpay sa sanlibutan. Pero sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa pamagitan ng ating paglago, sa pagkakilala sa ating pinakamamahal na Jesucristo, tayo ngayon ay palaging pinagtatagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, pwede na natin isigaw na tayo'y nagtagumpay, mga minamahal. Bagamat minsan sa ating buhay, naranasan natin ang tinatawag na pagsubok, mga minamahal. Hindi ba? Merong pagsubok sa sanlibutan, pero hindi na tayo kayang daigin. Ano man ang meron sa sanlibutan, kaya nga sinasabing tayo ngayon ay naging mananagumpay sa sanlibutan dahil ang tagumpay na ito, ang nagbibigay ay walang iba, ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ano man ang mangyari, sasabihin pa rin nating tayo ay nagtagumpay. Nakaranas tayo ng kahirapan, mga minamahal, pero tinuturuan lang pala tayo ng ating mahal na Panginoon, ating beloved nanay kanina, hindi ba? Pambayad sa bahay, iipunin pa, mga minamahal, yung dumarating na pera, eksakto lang na pambayad sa kanilang tahanan. Siguro magkukulang pa.
Kasi kung meron kang inaasahang pera, yung inaasahan mo, eksakto lang sa panggastos mo, isa sa labas mo ang nagkasakit, ay di kulang na. Dahil yung inaasahan mong pera, pambayad lang naman yun doon sa iyong pinaglalaanan. Kung pambayad sa bahay, magkasakit ka, labas mo magkasakit, magkaroon ka ng financial problem, mga minamahal, kulang. Pero ang utos ng Diyos, magbigay ka ng kalahati. Nagbigay siya ng kalahati, hindi na sila pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ba? Gayon din sa ating buhay, mga minamahal, minsan meron tayong labuas na kukunin na ng ating mahal na Panginoon. Hindi ba? Pero pagkatapos ng lahat, mga minamahal, a little time of grieving, yung konting panahon ng iyong pagdadalamhati, mga minamahal, pagkatapos nun, mauunawaan mo ang kalooban ng Diyos, sa labi mo rin, isisigaw mo ang tinatawag na pagtatagumpay, na ang lahat pala ng bagay ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, hindi lahat ay nakakatanggap ng tinatawag na constant victory, mga minamahal. Bakit? Dahil sa sanlibutan, merong isang magaling na mga ngaral, kilala sa television program. Ewan ko kung inabutan niyo yan, mga minamahal. Siya nga ang sumira, mga minamahal, ng doctrine na one God, mga minamahal. Siya ang sumira ng doctrine na one God. Magaling sa reflection, mga minamahal. American evangelist yung aking sinasabi, ha. Pero 2 beses siyang nakita may kasamang babaeng bababa ang lipad sa loob ng hotel. So, hindi siya naging matagumpay, mga minamahal. Sa banal na kasulatan, marami rin mga Kristiyano na hindi rin naging matagumpay because they do not know what is the 4 R of victory. Hindi nila alam ano yung tinatawag na 4 na R ng pagtatagumpay. Kaya yan ang ating pag-aaralan. The first R, mga minamahal, ng pagtatagumpay ay sinasabing recognize. Pag sinabing recognize, that is the first R, recognize. Ang ibig niya sa Tagalog, ang ibig sabihin niya sa Tagalog ay kilalanin o pagkakilala. You have to recognize that you are in a battle, not in a play. Bilang Kristiyano, dapat mong maunawaan, ikaw ay nasa pakikitigma, nasa battle ka. Wala ka sa palaruan. Hindi ka naglalaro, mga minamahal. Araw-araw kang nakipagdigma. Kaya kung ikaw ay nakipagdigma, mga minamahal, kinakailangan, kilalanin mo. You have to recognize who is your enemy. And what is your weapon? What is the weapon of your enemy? Dapat alam mo yon, mga minamahal. Yun ang dapat mong i-recognize. Kaya ang unang R ng pagtatagumpay ay tinatawag na recognize. Kikilalanin natin sino ang ating kaaway, ano ang sandata ng ating kaaway, at ano rin naman ang ating sandata para tayo magtagumpay sa ating kaaway. Naintindihan natin. So what is the meaning of recognize? Basa? Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 10, ang bersikulo po ay 4, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Dito sa Episo, Kapitulo 6, ang bersikulo po ay 10, 11 at 18. Sa katapos-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. 18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So dapat daw nating i-recognize, mga minamahal, na ang ating pakikipagbaka, sa ating pakikipagbakang ito, mga minamahal, ang ating sandata ay hindi karnal. Ibig sabihin, hindi yung ating galing. Hindi yung sandatang nakamamatay, mga minamahal. Kundi ang ating sandata, mga minamahal, ay walang iba kundi ang ating makapangyarihang Diyos. Yun ang ating i-recognize, yun ang ating kikilalanin, mga minamahal. Kaya pag nakilala na natin, mga minamahal, na pagkakilala na natin, ito pala ang aking sandata. Hindi pala yung kinakailangan kong maraming bodyguard,
magaling ako sa karate, magaling ako sa barilan, magaling ako magbagsak ng aking kaaway sa korte. Hindi pala yon, mga minamahal. Dahil marami ng magaling dyan, lahat naman, mga minamahal, sila ay nabigo. Kaya nga yung iba ngayon, magagaling nga. Kita nyo nga, nasa bilangguan, mga minamahal, hindi ba? Meron nga tayong justice, natanggal nga, na-impeach, mga minamahal. Dinala yung kanyang kalagayan, maging yung kanyang apo. Ayaw nang pumasok, mga minamahal, sa school. Bakit? Dahil siya ay inaalimura, kinakantsawan, mga minamahal, nung kanyang mga klase. So, hindi pala yun. Pag tayo nakipagdigma, kikilalanin natin, i-recognize natin, mga minamahal, na ang ating palang sandata, hindi yung ano ang meron tayo, kundi ang makapangyarihang Diyos na nasa atin. Siya ang ating sandata. At pag nakilala na natin yung ating sandata, mga minamahal, kilala na natin na ang sandata ng ating kaaway ay walang panalo sa ating sandata. Dahil kung ang Diyos siya ang ating sandata, nakilala natin, meron pa bang tatalo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo? Pag ang iyong weapon sa pakipagdigma ang ating mahal na Panginoon, wala nang hihigit pa. Lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kikilalanin naman natin, mga minamahal, i-recognize natin sino ba ang ating kaaway. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa ating nabasa sa Efeso, Kabanatang 6, sinimulan natin sa talatang 10. Sabi ng talatang 10, katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Yun ang ating kapangyarihan. Kinakailangang malakas tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit natin kailangan ng kalakasan? Ang sabi, upang magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng dyablo. Yun na ating kaaway, pumasok na. Yung lalang ng dyablo, yung mga ginagawa ng kaaway ng Diyos, mga minamahal. Sa makatuwid, ang kaaway natin, yung dyablo, at saka yung kanyang ginagawa, mga minamahal, kaaway natin yan. Kaya ang sabi ng verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa namamahalan ng kadiliman ato sa sanlibutan, laban sa ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Nakilala na ba natin sino ang ating kaaway? Maliwanag naman ang sinabi ng banal na kasulatan, masamang espiritu ang ating kaaway. Nasaan ang masamang espiritu? Nasa sanlibutan. Ano ang meron sa sanlibutan? Lust of the flesh. Yan ang gusto ng ating laman. Diyan natin inahandog ang ating laman, na kapag nahandog natin ang ating laman, ang bunga niyan ay karamdaman, ang kabayaran niyan ay kamatayan. Lust of the flesh. Ano pa ang meron sa sanlibutan? Lust of the eye. Yung nakikita ng ating mata, gusto nating magkaroon, mga minamahal. Gusto rin nating magkaroon. Kung meron sa sanlibutan, mga minamahal. Tingnan nyo, iba't ibang sayaw ang nauuso sa bawat taon. Hindi ba? O ngayon, TikTok naman ang uso. Pati yung hindi pwedeng mag-TikTok, naki-TikTok. Hindi ba? Lalo na pag naka-uniforme tayo, hindi pwedeng naka-upload pa sa sanlibutan, nakipag-TikTok ka. Hindi ba? Lust of the eye nga yun eh. Lust of the flesh and lust of the eye and pride of life. Yan ang nasa sanlibutan, mga minamahal. Pag sinabing pride of life, gagawin mo ang gusto mo kahit anong mangyari, walang pwedeng sumaway sa'yo. Hinahandog mo na ngayon ang sarili mo sa kaaway ng sanlibutan, mga minamahal. Yun ang ating kaaway. Kakampi ng sanlibutan, rather, si Satanas, yun ang ating kaaway. Kaya nga, you have to recognize your enemy and the weapon of the enemy and recognize your weapon. Ang ating sandata ay sino? Ang ating mahal na Panginoon. Sino ang ating kaaway? Si Satanas. At ano ang ginagawa ni Satanas? Nagbibigay siya ng lahat ng bagay na sa sanlibutan para ikaw ay kanyang talunin. Kaya kapag nakipagbaka ka, mga minamahal, dapat sigurado mo ikaw ay heavyweight. Kasi baka mamaya nakipagbaka kay Satanas, lightweight ka lang pala. Si Satanas, heavyweight. Anong ibig kong sabihin? Kina-cash out mo si Satanas, ikaw naman ang na-cash out. Mali ang cash out, cash in ang nangyari, mga minamahal. Hindi ba? Kaya minsan may kasama akong brother. Bakit ka narito, brad? Kuya, may iniwasan akong sister eh. Ay, hindi ako maniniwala sa'yo, sabi ko.
Kasi habang umiiwas ka sa sister, saan bumagsak? Sa sister pa rin. Naniwala kayo ron. Yun namang sister. Bakit ka na rito? Kuya, may iniiwasan akong brother. Saan bumagsak? Sa brother pa rin. Hindi ba? Iwasan mo si Satanas, masasalubong mo si Satanas kahit saan ka pumunta kasi iniwasan mo eh. Kaya nga, we are not in a play, we are in a battle. Nasa gera tayo, mga minamahal. Pag nasa gera ka, hindi mo pwedeng iwasan, mga minamahal, yung bala ng kaaway mo. Hindi naman pwede, mga minamahal, na yung kalaban mo, ang gamit niya, mga minamahal, ay basuka, ang gamit mo naman 38. Alam niyo yung basuka. Pinakamalakas na wipo, nakapatong sa balikat, isang click, plak! Sabog ang isang building, mga minamahal. Eh kung yun ang sandata ng kaaway mo, ikaw naman, ang sandata mo, 38, 6 lang ang laman, hindi pa makasapol, talo ka talaga. So, you have to recognize the weight of your enemy. Baka yung enemy mo, yung kalaban mo, heavyweight, ikaw lightweight. Kaya kinakailangan mas mabigat ka sa iyong kaaway para pag kayo ay naglaban, siguradong panalo ka sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. At magiging mabigat tayo sa kaaway, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, ano daw ang ating ibibihis at paano tayo magpapakalakas? Ang sabi, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng dyablo, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Naunawaan natin yon, mga minamahal. Pag yun ang ating nagawa, heavyweight tayo, mga minamahal. Pag sinabing heavyweight, malayo pa ang kaaway, nanginginig na. Talo na kagad siya, sisigaw ka na ng tinatawag na R of victory. Nakuha mo ng first R, na-recognize mo ang kaaway, na-recognize mo ang sandata ng kaaway, nagamit mo ang iyong kapangyarihan. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba nangyayari yan sa atin? Yung ating beloved sister nagpatotoo sa kanina, tinutukan siya, hold up daw, mga minamahal. Tinutukan siya, naramdaman niyang tinutukan siya, mga minamahal. O ano, ayon sa patutuo ng ating mahal na kapatid, yung tumutok sa kanya, hindi pa siya nag-rebuke, nanginginig na sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun yung sinasabing in the battle, sigurado mo ang panalo mo. Dahil heavyweight ka, mas mabigat ang kapangyarihan sa'yo. Ang nakabihis sa'yo, ang kalakasan mo, ang iyong sandata, walang iba, ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. And that is the first R. Second R, mga minamahal, sinasabing refuse. Ano ibig sabihin? Basa. Pag sinabing refuse, pagtanggi, pag-iwas, o pag-alis, mga minamahal. Salitang refuse. Basa. Dito po sa aklat ng Efeso Kapitulo 4, ang talatay 27 hanggang 29. Nibigyan daan man ang dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Dito po sa aklat ng Efeso Kapitulo 5, ang talata po ay 11. Huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatain. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. The second R of victory is refuse. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo ay tumatanggi, tayo ay umiiwas, tayo ay lumalayo. Kaya sabi, mga minamahal, ng ating nabasa, Ephesians chapter 4, verse 27, ang sabi, huwag mong bigyan daan ang dyablo. Ano man ang alok ng dyablo sa iyo, huwag mo siyang pagbigyan. Tumanggi ka, mga minamahal. Dahil sa sanlibutan, hindi lahat ng bagay na tatanggapin ng tao ay sinasabing good blessing. Naintindihan natin yon? Nagkaroon ka ng magandang trabaho, hindi ka naman nakadulo sa gawain. Is it a good blessing or bad blessing? Ano sagot? Bad blessing. Hindi ba? May nagbigay sa'yo ng isang napakagandang bahay, mga minamahal. Lahat ng kwarto pati CR, naka-aircon.
Merong malaking plot, LED TV. Kasi laki, mga minamahal, nitong ating isang panel na to. 5 meters, ganyan kataas. LED TV mo yan, ha? Ang rep, palaging puno, mga minamahal. Malayo sa gawain, hindi ka na makakarating pa. It is a good or bad blessing. Hindi ba? Kaya minsan ang diablo mag-aalok sa sayo. Aalokin ka ng bagay, mga minamahal, na akala mong blessing para sayo. Kaya nga ang ating mahal na Panginoon, meron siyang example. After 40 days of fasting, mga minamahal, dinala siya ng demonyo sa ibabaw ng bundok. Ang sabi ni Satanas sa kanya, nakita mo ang lahat ng bagay na yan ay akin, ibibigay ko sa iyo. Ang gagawin mo lang ay sasambahin mo ako. Anong sabi ng ating mahal na Panginoon? Humayo ka, Satanas, lumayas ka sa harapan ko. Dahil nasusulat din naman, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang sasambahin mo lamang ay ang Panginoon mong Diyos at wala nang iba. Bakit? Kasi pag tinanggap mo ang lahat ng alok ni Satanas na akala mo ay good blessing para sa iyo, giginhawa ka, ang pamilya mo ay giginhawa, ang gustong bagay mo na magkaroon ka ay magkakaroon ka, na wala ka naman sa malapit. Ang ibig sabihin, hindi mo nagamit ang tinatawag na second hour of victory. Hindi ka tumanggi, mga minamahal. Pero pag tumanggi ka naman sa kaaway, mga minamahal, diyan naman magsisimula ang pagpapala sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya bilang tao, ang ating mahal na Panginoon, tumanggi siya, mga minamahal, sa tinatawag na alok ng kaaway. Hindi ba? Tumanggi siya. Mas pinili ng ating malapay maging isang karpentero lamang kagaya ng kanyang ina, ang kanyang ama rather na si Jose. Pero sabi ng banal na kasulatan, dahil sa kapakumbabaan ng ating mahal na Panginoon, bilang tao, mga minamahal, siya ngayon ay dinakila at ang lahat ng tuhod, sabi ng banal na kasulatan, ay luluhod sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, huwag mong bibigyan daan ng diablo. Ang sabi, ang magnanakaw, huwag nang magnakaw pa pagkos siya ay gumawa para siya ay makaganti rin naman ng mabuting gawa sa nangangailangan. Di ba yun ang ating nabasa? At ang sabi mula sa ating bibig ay huwag lumabas ang salitang mahalay bagkos yung salita na magiging pakinabang sa bawat takapakinig. Naintindihan natin yun? Ayun yung ating binasa. Nilagyan natin ang supporting verse, Efeso chapter 5, verse 11. Ang sabi ng verse 11, mga minamahal, Ephesians chapter 5, huwag kayo makibahagi sa mga walang pakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatahin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Kailangan ma-recognize natin yon, mga minamahal. Kailangan mapagkilala natin na ang tatanggapin natin ay galing sa kaaway o galing sa Diyos. Pag na-recognize natin na galing sa kaaway, sanda tayo ng kaaway, kinakailangan gamitin natin yung ating weapon at gagamitin natin ang second hour of victory, ang sinasabing refuse, ang sabi, tayo ay tatanggi. Naunawaan natin. Naunawaan natin. Pero yung ating mahal na kapatid, very wise siya, mga minamahal, di ba? Merong naiwan na isang grupo na mga kalalaki sa tandahan na 2,000 pesos. Di ba? Yung bang ginawa ng ating mga kapatid, mali o tama? Sagot. Nagsasabing tama, taas ang kamay. Sabing mali, baba ang kamay. Pero yung iba, walang taas, walang baba. Saan ba kayo nakalagay? Kasi dalawa lang naman yan, isang puti, isang itim. Pag kayo naging yellow, delikado yun. Pag naging pink kayo, delikado pa rin yun. Patapunta tayo sa kulay. Diba? Sa banal na kasulatan, itim o puti lang ang pagpipiliin natin, mga minamahal. Tama yung ginawa ng ating mahal kapatid. Kinuha niya, pero alam niya, mga minamahal, yun ay nanggaling doon sa mga taong umalis na. Hindi niya ginalaw, mga minamahal. Kasi kung yun ay binalikan, nakahanda na kanyang ibalik, mga minamahal. Kaya kung tinalakay ito, baka mamaya, mga minamahal, ma-understood nyo. Magkaroon tayo ng misunderstanding para sa bagay na yon. Halimbawa, may nakaiwan. Nakita nyo, pitakan na iwan. Ang panalangin nyo, mahal na Panginoon, huwag mo na silang pabalikan, nakakailangan ako, mahal na Panginoon. Huwag mo na pabalikin, nakakailangan ako. Kaya pinaliliwanag ko sa inyo
Di ba? Sa patotoo ng ating mahal na kapatid, alam niya kung kanino nang galing, pero umalis na kasi. Wala na, hindi niya alam. Ang ginawa niya, kinuha niya lang ang pera. Kung ibinigay niya doon sa may tindahan yun, mga minamahal, aangkin nilang may tindahan yun. O iwanan ko lang muna rito, pag bumalik, bigay mo, sabi nung may-ari ng tindahan, bumalik na, binigay ko na, kahit hindi naman bumalik. Ang ginawa niya, tinago niya pang samantala, hinintay niya ng 1 linggo. Kung may bumalik, di bibigay niya. Walang bumalik, anong tawag doon? Good blessing or bad blessing? Very good. Ang tanong ko, yung ating mahal na kapatid, nanalangin ba siya? Mahal na Panginoon, sana wag na silang bumalik. Hindi naman siya nanalangin Di ba? Kaya siya naging good blessing. Kaya sinasabi ko ngayon sa inyo, kasi mamaya, ang maiwan sa isipan nyo, mga minamahal, pag nakakita kayo ng gano'n, ang panalangin nyo, mahal na Panginoon, kulang pang bayad ko sa bahay, sa tubig, sa ilaw, pambili ng bigas, kape, asukal, huwag mong pababalikin. Mahirap yan, mga minamahal. Hindi tayo nag-refuse dyan. Hindi natin nagamit yung refuse, mga minamahal. Ang nagamit natin dyan, yung tinatawag na kasakiman, na ang sabi, ang katumbas nito, ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi ng ating nabasa, huwag kayong makibahagi sa mga walang pakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatahin. Palakpakan muna natin ang ating malapenoon. Third R, ang sabi mga minamahal, reinforce or resist rather. Kanina refuse tayo, ibig sabihin pagtanggi, mga minamahal. Ngayon, nasa third R na tayo, resist. Ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, ay pagsawata, paglaban, o wag mong papahintulutan. Yun ang ibig sabihin ng salitang resist. Magkaiba yung refuse sa resist. Ang refuse, mga minamahal, ikaw ay tumatanggi. Ayaw mong pabayaang ang kaaway ay magkaroon ng puwang sayo. Pag sinabi namang resist, mga minamahal, ikaw ay sumusuwata, ikaw ay lumalaban, at hindi mo pinahihintulutang ito ay mangyari. Naintindihan niyo ang pagkakaiba? Naintindihan niyo? Kung may overnight prayer tayo, dadaan tayo sa Bible drill natin. Titingnan natin kung magagawa natin yan. Basa, versikulo. Dito po sa Santiago 4 talatay 7, ganito po ang pagkasulat. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalansang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Dito po sa unang Pedro, dito po sa unang Pedro 5 talatay 9, ganito rin pang pagkasulat, na siya ay labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang iyong nalalaman na magayong hirap ay nagaganap sa iyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. We are now in the third art of victory, sinasabing resist. Kaya iba ito sa refuse. Ang refuse ay pagtanggi, ang resist ay pagsawata o paglaban. Kaya sabi ng ating nabasa, James chapter 4 verse 7, pasakop nga kayo sa Diyos na tapat, magsisalangsang kayo sa diablos, at siya ay tatakas sa inyo. Dahil heavyweight nga tayo Nasa atin ang tinatawag na palagi ang pagtatagumpay. Ang kailangan lang, i-resist mo, mga minamahal. I-resist. Huwag mong pagbibigyan. Kinakailangan salangsangin mo kagad. Pag nalaman mong ito ay gawa ng kaaway, na-recognize mo na, mga minamahal, kaya nga yung una nating recognize. Kasi hindi ka makapag-resist, hindi ka makapag-refuse, kasi hindi mo ma-recognize kung sino ang iyong kaaway at ano ang kanyang sandata. At hindi mo rin alam kung ano ang iyong sandata. Ngayon, na-recognize mo ng kaaway mo, na-recognize mo ang sandata ng kaaway mo, na-recognize mo, nakilala mo, na pagkilala mo ang iyong kapangyarihan na ang mahal na Panginoon, ang sabi, pwede kang mag-refuse, pwede kang mag-resist. Ang sabi, sawatain mo ang diablo. Sabi, at ang diablo ay tatakas sa'yo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Paano ngayon pag in-invite mo ang diablo, mga minamahal? Di ba? Kaya nga merong isang Kristiyano, mga minamahal, sabi niya sa pastor niya, Pastor, bakit sinasabi nila ang diablo daw ay nakikita nila? Sabi niya, pag nagpakita sa akin yun, makikita niyang hinahanap niya. Lalabanan ko siya.
Sabi nung pastor niya, hindi mo siya makikita. Eh bakit? Dahil dati na kayong magkasama. Paano kami naging magkasama? Eh nakakbay nga siya lagi sa'yo. Di ba lasinggero ka? O kasama mo ang dyablo. Sugarol ka? Babaero ka? O kasama mo ang dyablo. Hindi mo na siya makikita. Nakakbay na sa'yo. Palagi kayong magkasama. Sa madalit salita, magkumparing buo kayo. Naintindihan niyo yun? Di ba? Kaya sinabing resist. Pag sinabing resist, sawatain mo. Pag sinawata mong dyablo dahil mas heavyweight ka, ang kapangyarihan mo ay ang Diyos na makapangyarihan. Yun ang weapon mo. Yun ang iyong sandata. Ang sabi, ang dyablo ay tatakas sa'yo. Tatakas naman pala eh. Hindi ba? Eh bakit na-overcome minsan ang Kristiyano ng dyablo? Kasi hindi nga nire-resist. Oh, may bagong sayaw ngayon. Ano bagong sayaw? TikTok. Pag-anong-ganon din sila eh. Nakatwiran pa. Eh bakit pag-anong hindi nagpupuri? Hindi naman ganyan ang puri. Ganun naman. Pag pag-anong-ganon ka, TikTok na yan eh. Hindi ba? Nakatwiran pa kayo. Hindi nagpupuri ako niyan. Ano yung parang bukid? Nakatwiran pa yun, nagpupuri lang ako. Puri. Eh, TikTok yung ginagawa, hindi, parang bukid yun. O, di ba? Eh, nasasalangsang naman palang dyablo. O, sabi, sawatain mo, ang dyablo ay tatakas sa'yo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Supporting verse, 1 Peter chapter 5, verse 9, ang sabi, siya'y labanan niyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman ang inyong gayong hirap, ay nagaganap sa inyong kapatid na nasa sanlibutan. Paano daw tayo lalaban? Paano tayo sasawata sa dyablo? Sabi, labanan mo siyang matatag sa iyong pananampalataya. Kasi kung may nararanasan ka kayo na pagsubok, ang sabi, nararanasan din yan ng mga taong nasa sanlibutan. Ang pagkakaiba, hindi nila kilala sino ang kanilang kaaway. Hindi nila kilala kung ano ang sandata meron sila. Kaya pinagpala ka. Pinagpala tayo. Kilala natin sino ang ating kaaway, kilala natin kung sino ang ating sandata. Sabi ng ating nabasa, paano ka lalaban? Lalaban kang matatag. Di ba? Kaya ang cast out with power and authority. Merong isa, nasa palengke, mga minamahal, hawak niya yung cellphone. Hawak niya yung cellphone, ha? Biglang merong tumatakbo, inisnatch yung cellphone niya. Ang sabi niya, hallelujah, cellphone ko. Na-snatch. Diba? Diba? Hallelujah! In the name of Jesus! Dapat ganon. Kinuha yung cellphone. Hallelujah! Ang cellphone. Sabi, gamitin mo yung authority. When you rebuke your enemy with authority and power. Sabi, lalabanan mo siyang matatag sa iyong pananampalataya. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang dyablo ay tatakas sa iyo. And that is our third R, refuse. And the last one is reinforce. Reinforce, ang ibig sabihin, mga minamahal, pagpapalakas o pagpapatibay o kalakasan. Basa? Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 17, ang talata po ay 18 hanggang 21. At pinagwikaan siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kanya, at ang batay gumaling mula ng oras ding yaon. Nang magkagayoy, nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus, at nangagsabi, bakit baga hindi namin napalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil, ng binhi ng mustasa ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y lilipat at sa inyo'y hindi may pangyayari. 21, datapat ang gayo'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Amen. Supporting verse. Sa mga Hebreo, 10 talatay 25 hanggang 27, ganito po ang pagkasulat. Na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung atin sinasadya ang pagkakasala,
pagkatapos na atin matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang hay natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Reinforce, ibig sabihin mga minamahal, tayo ay nagdadagdag ng ating kalakasan, nagpapalakas tayo at nagpapatibay. Yung mga alagad na nalangin sila, mga minamahal, sa lunatic, hindi gumaling. Sabi ng mga alagad sa ating mahal na Panginoon, Panginoon, bakit hindi gumaling? Samantalang noong ating mahal na Panginoon nanalangin, gumaling, mga minamahal, mahal na Panginoon, ba't kami nanalangin, hindi gumaling? Sabi ng ating mahal na Peso Kristo, yung daw ganong klaseng espiritu, hindi mo papapalayas without fasting and prayer. So pag tayo ay kinakailangan, if we ask reinforcement, kailangan natin ng karagdagang lakas, pagpapatibay, ang kailangan natin fasting and prayer. Because you cannot be a true Christian without fasting and prayer. Kaya nga iglesia, ating mahal na magulang sa Panginoon, ginamit ng ating pinakamahal na Peso Kristo, natatag ang iglesia, Jesus Miracle Crusade. Hindi kagaya ng ibang iglesia, mga minamahal. Ang mga pastor, gumraduate sa mga Bible school, nagkaroon ng diploma, nag-register, sila ay evangelist, sila ay kung ano-ano ang tawag sa kanila, reverend, yun ang tawag sa kanila, pastor, kung ano-ano ang tawag sa kanila, mga minamahal, walang kapangyarihan. Walang gumaling kahit tagyawat lang, mga minamahal. Sa iglesia ng Jesus Miracle Crusade, anong gumaling? Yung aking ketong. Ating beloved Brother Mario, ketong. Iba rito, ketong, cancer, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease. Yung batang dila nito, nalaglag sa puno, bumagsak sa bubong, bumagsak sa lupa, pilay ang paa, pilay ang kamay, mga minamahal, meron bang klatlat sa ulo? Sabi ng doktor, kinakailangang operahan, sisementohin, gidila ng magulang dito, ipinalaki sa pangalan ni Jesus. 3 araw, tumatakbo na, ngayon, malakas na. Di ba? Kaya ang reinforcement, mga minamahal, hindi yung magpapagaling ka sa bersikulo ng banal na kasulatan. Ang sabi, ang reinforcement, yung iyong pagpapatibay, pagpalakas, ang sabi, kinakailangan mo ng tinatawag na fasting and prayer. Kaya nga dito sa Manila, mga minamahal, ginawa natin ang tama. Hindi yung fasting. Pumunta ako sa bahay, sambahan, mag-fasting ako. Paano ka nag-fasting? Andun ako sa kwarto, natulog maghapon. Nung ako'y magising, nag-cellphone, nanood ng TikTok, pagkatapos ilang araw na fasting mo, 3 araw na ako, ano nga ginawa mo? Nag-cellphone, natulog, wala kahit isang prayer. Nag-fasting lang. Marami naman nagpa-fasting sa salibutan, pumunta ka sa ilalim ng tulay, mga tao dyan, fasting. Kumakain na yung gabi, bakit? Walang pagkain. Iba yung fasting and prayer. Ang reinforcement natin, fasting and prayer. Ibig sabihin, hindi ka kumakain, ikaw ay nananalangin. Ang sabi, yun ang kapangyarihan, pati si Satanas, palayasin mo, lalaya si Satanas. Yun ang ating nabasa, mga minamahal. At yun ang ating natutunan sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya sa ibang congregation, mga minamahal, ang fasting. Fasting tayo. Ang fasting nila, huwag kang kumain ng paborito mong pagkain. Fasting ka. Paborito mo, adobong manok, huwag kang kumain ng adobong manok, fasting ka na nun. Di ba? Huwag kang kumain ng ng lempyo. Anong lempo? Merong may paborito dito niyan eh. Lempo ang binibig. Di ba? Fasting na sila nun. Pero ang tinuro na ating mahal na magulang sa Panginoon, totally abstain from food. Ibig sabihin, wala kang iti-take. Tubig pwede. Yung iba naman, kakain ng prutas, fasting na sila nun. Walang prayer, mga minamahal. Ang reinforcement, ang kailangan ay fasting and prayer. Kaya dito sa Manila, ginawa nating fasting. Pag dito ka nag-fasting, ang gising ng worker dito, 5:00, dapat gising ka na rin. Matatapos silang magpuri ng 1:00, nandiyan ka lang sa pressing area, hindi ka doon sa kwarto mo, pagulong-gulong ka ron. Pa-Facebook, pa-TikTok, pa-text. Hindi fasting yun. Nagpahinga ka lang nun. Walang power. Pag alis mo rito, powerless ka pa rin. Wala kang reinforcement, mga minamahal. Naintindihan natin. Kaya ang practice ng ating fasting dito, yung natutunan natin sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Kasi kami, laking pastoral kami, doon kami nagsitandaan eh. Yun ang natutunan naming
fasting and prayer. Kaya sinasabing fasting with prayer. Ang kailangan natin, reinforcement, fasting and prayer. Naintindihan? Naintindihan nyo? Supporting verse natin, after fasting and prayer, para nasa iyo ang reinforcement, ang sabi, huwag mo daw kalimutan ang pagtitipon ng mga banal. Dahil ang masasamang tao, nagtitipon din sila. Pero meron tinatawag na Assembly of the Saints. Nabasa natin Hebrew chapter 10, 25, 26, and 27. Dahil pag kinalimutan mo yan, sabi ng ating nabasa, wala nang haing natitira pa para sa iyong kasalanan. Kaya sa ating tinatawag na assembly, itong ating ginagawa ngayon, mga minamahal, nagpapalakas tayo. Hindi nyo napansin, simula ng ating panambahan hanggang sa uli, kikilos ang presensya ng Diyos. Ano ang nasa atin? Espiritu, kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Yung ating mga shortcoming, yung ating mga pagkukulang, napapatawad. Kaya ang tawag doon, reinforcement, mga minamahal, pinalalakas tayo sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Yun ang tinatawag na 4 hours of victory. Number 1, tinatawag na recognize. Number 2, tinatawag na refuse. Number 3, resist. And number 4 is reinforce. Pag nagawa natin ito, ang sabi, tayo ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Last verse, maghanda ating manunugtog, mga magpawit. Dito na po tayo at wala na tayong oras. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Lahat magsabi ng praise the Lord. At ito ang pangako kanyang ipinangako sa atin, sa makatuwid bagay ang buhay na walang hanggan. Tayo ang tunay na Kristiyano, mga minamahal. Pinasasalamatan natin sa mahal na Panginoon mula nang gawin itong chapel nating ito. Lumipat tayo dito ng November 2021. Hindi naman nawala na nag-aayuno, mga minamahal. Amen? Ang mga nag-aayuno dito, nandito sila sa pressing area, mga minamahal, kaya naman, patuloy tayong pinagpala ng ating pinakamalapit Kristo sa pangunang panalangin ng ating beloved Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God and the beloved whole Almeida family. Sabi ng ating nabasa, hindi pala masasayang. Bakit nasa atin ang tinatawag na 4 hours of victory? Ang huling hangganan nito, finally, sinasabing tayo'y tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Tayo umawin, lahat ng dalhin yung bisita, dalhin nyo sila sa harapan. Gusto nilang maging mananagumpay, matanggap ang 4 hours of victory, dalhin nyo sila sa harapan. Awitin natin, awiting tagumpay ko ikaw. Wala tayong ibang tagumpay kundi ang ating pinakamamahal na Kristo. Tunay at tapat, Salamat sa sa gabat, lahat ng bisita niyong dala. Dalhin niyo po sila sa harapan. Para tanggapin nilang tinatawag na 4 hours of man ako, tingnan niyo yung mga katabi niyo mag-vlog. asa'y nasa'yo. Dito po lahat ng brothers sa left side facing the pulpit. Ako ay hawak mo, O Jesus, aking Panginoon. Salamat po, salamat. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang iyong mga pangako Ang iyong mga pangalan ay hindi mabibigo. ay di mabibigo. Sa banal mong pangalan, mananalig ako. Sabihin natin, tagumpay ko ikaw. Tagumpay ko ikaw. Tagumpay ko ikaw. Pag-asa'y nasa'yo.
pag-ibig mo. Maghirap man ako, pag-asa'y nasa iyo. Sabihin natin, hindi mangangamba. Ako may hawak. Ako'y hawak mo. O Jesus, aking Panginoon. Pabot natin ang ating pasasalamat. Salamat po. Salamat po. Pabot natin ang ating pasalamat sa Panginoon. Ang iyong mga pangako ay hindi mabibigo. Sa banal mong pangalan, mananalig ako. Tagumpay ko ikaw. Pag-asa'y nasa iyo. O Jesus, aking Panginoon. O Jesus, aking Panginoon. Sabihin natin ang sabay-sabay, salamat po. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kanyang mga pangako hindi nabibigo. Ang mga pangako hindi mabibigo. Sa banal mong Sa pangalan, banal mong pangalan, mananalig ako. mananalig Isigaw ako. natin, tagumpay ko ikaw. Tagumpay ko ikaw. Pag-asa'y nasa iyo. O Jesus, O Jesus, aking Panginoon. salamat po. Salamat po sa iyo. Ang iyong mga pangako ay hindi mabibigo. Sa banal mong pangalan, mananalig ako. Tagumpay ko ikaw. Pag-asa'y nasa iyo. O Jesus, aking Panginoon. Salamat po sa iyo. Ang iyong mga pangako ay hindi mabibigo. Sa banal mong pangalan, mananalig ako. Tagumpay ko ikaw. Tagumpay ko ikaw. Tagumpay ko ikaw. Pag-asa'y nasa iyo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Para sa ating mga minamahal na baguhan, mga minamahal na bisita, sa araw pong ito ay atin po silang inaanyayahan na formal nilang tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, para sa ating mga minamahal na bisita, sa araw pong ito, kayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang ating dakilang Diyos mismo ang siyang nagdala sa inyo rito upang inyong makita o matunghayan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Dito sa banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kayo po ay naging saksi, mga minamahal. At inyo pong napakinggan ang mga buhay na patotoo na dito sa lahat ng mananampalataya na pabilang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong napakinggan ang mga buhay na patotoo, mga tanda, mga kababalaghan, at himala na katuparan ng ipinangako ng ating dakilang Diyos sa banal na Biblia, mga minamahal, sa banal na kasulatan,
Kung kayo po, mga minamahal, ay inyo pong isuko, ibigay niyo ang inyong buhay sa ating dakilang Diyos, kayo man din ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Gaya namin, mga minamahal, na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, may 4 na reglamento ang kaligtasan o 4 na susi ng kaligtasan, at ang 4 na susing ito, mga minamahal, ito po ang siyang magbubukas upang mabuksan ang mga pintuan sa langit. Unang-una po yung tinatawag na pananampalataya. Kailangan po ninyong sumampalataya sa ating dakilang Diyos na may nag-iisang Diyos na bumaba sa langit, nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa buong mundo, para sa ating mga kasalanan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, yun po ang unang reglamento ng kaligtasan, pananampalataya. At ang ikalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Sabi ng kailangan pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Iwanan ang makasalanang buhay, hindi mo na kailanman babalikan. Pagka nakita ng mahal na Panginoon na nais mong magbago, nais nating magbago, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos mismo ay tayo po ay tutulungan. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ang ikatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay ating pong mamabasa, mga minamahal, sa mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang inyo pong isasagawa, mga minamahal, ay hindi ito pagsanib o pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Ito po, mga minamahal, ay pagsakapatuparan ng mga nakasulat sa banal na kasulatan, mga minamahal, na mga gayang ginagawa ng apostolis. 2,000 taon na ang nakalipas. Kung ating pong ialay ang ating buhay sa mahal na Panginoon at lisanin natin at tayo po, mga minamahal, ang lisanin natin ang masamang buhay at tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, matiyak natin ang langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. At ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, hindi na po kayo ang gagawa, ang Diyos na po ang gagawa. Bautismo sa Espiritu Santo. Mga minamahal, ang bautismo sa Espiritu Santo, sabi rito, kapag dumating sa atin ang Espiritu ng Diyos, tatanggapin natin ang kapangyarihan. Kapangyarihang magpagaling ng karamdaman, magbago ang ating buhay, at kapangyarihang magpalayas na masamang Espiritu. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, mga minamahal, para sa ating mga baguhan, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Itaas niyo ang 2 kamay at tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa, at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ninyong buhay. Sundin niyo po ang panalangin aking pong babanggitin. Sabihin niyo po, dakila at magpapalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Sa iyo mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tiyatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban.
Iniibig kita, mahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, aking dalangin. Amen. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpapala na may masalangit, Diyos at mga pangyarihan sa lahat. Sa matamis at mga pangyarihang pangal mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa dalangin ng aming minamahal at ginagalang ni Evangelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, narito po, mahal na Panginoon, ang mga kaluluwang tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, na tao sa pusong tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Kahabagan mo sila at patawarin. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po sila maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo sila, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ito'y aming samot na langin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hindi po nagtatapos yung inyo pong pagsagawa ng mga reglamento ng kaligtasan. At kayo po, mga minamahal, ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang maligayang pagbabalik ay aming makasama sa paglilingkod, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas ay siya lamang ang maliligtas. Ayo po ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo pagkatapos po ng banal na gawain, at kayo po ay i-assist ng mga minamahal ng mga awit at maging ng mga manggagawa. Purihin ang ating dakilang Diyos. At mga kapatid, tayo po ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating mga pangailangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong ibinibigay sa ating beloved preacher, Benedict Porlahe. God bless you, beloved Brother Odell. Mga mahal, tayo po ay dadako po sa lahat ng ating pong mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, sapagkat sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, anumang hingin nyo sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin. Kaya tayo po dumalangin po sa ating pong dakilang Diyos, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos lahat ng ating pong mga kahilingan sa Kanya. Tayo po dumalangin, mga minamahal. Mapagpahal naman Diyos sa mga banal, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa una't panalangin po na aking po minamahal at kinagalang Pastor at Evangelista Wildy Estrada Almeida, ang bautis sa amin, mahal na Panginoon, kami po muli nagsusumamo, humingi kami, Diyos, ng kahabagan sa kami nasumpungan sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, patawarin po ang bautis sa amin, mahal na Panginoon, at nakikita mo, Diyos, ang lahat ng pangailangan ng mga anak sa hapong ito. Tugunin mo po, Diyos, ang lahat ng kalamang kahilingan sa iyo. At patuloy po namin dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay, ang patuloy pagkalob sa amin po minamahal. At ginagalang Pastor, ganun po sa kanilang mga minamahal, mga anak, Duhal Almeida family, patuloy mo silang pagpalain, pag-ingatan, mahal na Panginoon, maging sa lahat ng mga manggagawa, lahat ng aming mga minamahal, mga kapatid, mahal na Panginoon, tugon mo, O Diyos, ang lahat ng kalamang mga pangailangan sa hapong ito, sa mga pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo bilang point of contact. Isipin po natin na ang kamay ng ating mahal na Ebangelista nagpatong po sa ating ulo. At sama-sama natin palayasin lahat ng ulo ng karamdaman, mga problema ay malutas sa mga kapangyarihang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Upo ang pagpal namin Diyos ang mga banal sa pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga kapangyarihang pangalan. Aming mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sama-sama namin sinasaway lahat ng ulo ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalas, high blood. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Be healed right now in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Hallelujah. Vices begun in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taus pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos na atin na pong tinanggap
lahat ng ating mga kahilingan. Tayo po ay sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay po ang paglukso. Sabay-sabay po tayo mga mahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Hallelujah, God bless po mga minamahal. At tayo naman po dadako mga minamahal sa ating mga announcement. Aking pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Junit de Castro. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, beloved brother Benedict Porlahi. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan. Nagsilbing karagdagang kaalaman sa ating pong kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po idadako po sa mga announcement. Amen. Praise the Lord. Para po sa ating pong mga minamahal nating mga kapatiran, mga kapwa mananampalataya sa ating dakilang Diyos, at ganoon din po sa ating pong mga kababayan na patuloy na nanonood dito pong ating po sinasagawang live webcast. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na kayo po ay dumalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang schedule po ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa Marilao Outreach, kapag araw po ng linggo, nag-uumpisa po ng alas 10 ng umaga, natatapos po ng alas 4 onward. At ganoon din po mga minamahal, kapag araw po ng Miyerkules, nag-uumpisa po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos naman po ng alas 4 ng hapon. At kapag araw po ng Biyernes, nag-uumpisa din po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon onward. Amen. Praise the Lord. At sa TV program naman po mga minamahal, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, ito po ay mapapanood sa istasyon ng ating po mga television sa PTV4 tuwing Sabado, nag-uumpisa po ng alas 10:30 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At sa radio program naman mga minamahal, The Jesus Miracle Hour, ito po ay mapapakinggan sa istasyon ng ating po mga radyo, DCME 1530 kHz, AM band mula Lunes hanggang Sabado, at nag-uumpisa po ito ng alas 11 ng gabi at natatapos po ito ng alas 12 ng hating gabi. Amen. At dito na po nagtatapos ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos at tayo po'y dumako po sa closing prayer at akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin ating pong beloved brother Edwin Aklan. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Junit. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangunang dalangin, aming kagalang-galang, minabalibang lista, aming mahal pastor, Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta sa huling kapanahunan na ito. Narito po, mahal Panginoon, aming pinapaabot sa iyo, aming taos sa pusong pasasalamat, mahal Panginoon, sa tagumpay, sa bawat bahagi ng iyong banal gawain, maging sa pagpupuri sa iyo, sa aming pag-aawitan, sa paglangis mo, mahal Panginoon, maging sa mga patotoo, mga himala mo, mahal Panginoon, pinagkalob mo, hallelujah, sa mga lahat ng mga kapatiran na nagbibigay patotoo, mahal Panginoon, maraming salamat sa iyo, mahal Panginoon, maging sa pagpapaliwan at pagbibigay, mga awitin ng mga beloved choir na yung nilangisan, mahal Panginoon, maraming salamat, maging sa mensahe mo sa araw na ito, mahal Panginoon, napakinggan namin sa magitan niyong mga ngaral, mahal Panginoon, nagbigay karunungan sa aming spiritual na buhay, mahal Panginoon, maraming salamat, at lalo't higit, mahal Panginoon, ang iyong banal at matamis na presensya, ang pinagkaloob mo sa amin, binuhos mo sa aming kaligitan, maraming salamat po sa iyo, mahal Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay, mahal Panginoong Sus, at sa aming pag-uwi, mahal Panginoon, hiwalay mo ang bawat isa sa amin, ngunit bigkisin mo kami ng dakilang pag-ibig at kapangyarihan, makarating kaming mulwalhati sa kaming kanya-kanyang tahanan, ligtas sa anumang sakulat, disgrasya at kapahamakan, pagpalain mo kami, mahal Panginoon, aking samot panalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Sa buhay mo'y tumarating, panay tila nababalik.
ka